Bilang label representative, our main role and responsibilities is we attend shoots, press con, live gigs, promos, and events to monitor, supervise, and we take photos and videos as part of marketing promotional efforts. So most likely more of supervising and monitoring the shoots and events as label representative. Kaya pala kapagka tinitingnan ko yung mga shoots ng music video, nakalagay dun, photo by Rica Yes, Laya, sir. 'no? So aside from Mhm. that, of course, do you also handle, 'no, yung ano ba 'to, yung meetings with the artists tsaka yung magso-shoot ng music video? Yes, sir. Yes, Mm. sir. So From so ano siya, from initial alignment to post-prod, kami talaga yung in charge sa overall legwork ng production. sige nga, paano nga yung process, 'no? Kunwari nag-start na si OC Records, meron siyang gustong i-promote na single nung isa sa mga artist niya. Like for example, kanta ni Earl Generao. Yan. Kunwari ano ba, Um, nagsisimula ba muna doon sa kanta or nagsisimula muna doon sa artist tapos pipili ng kanta? First is yung, of course, song release. Dito pumapasok yung sa A&R naman yun, sir. Yung song requirements, song releases, timelines, sa A&R naman yun. And then, papasok ang marketing and video team kapag na-release na yung song, of course. And then, we have 2 to 4 weeks timeline for music video production. So, sa pagbuo ng music video, matrabaho siya, sir, in terms of logistics. And the major factor siguro that we need to consider when it comes to video production is first, siguro yung budget talaga, sir. Why? Kasi sa budget, doon tayo dedepende, doon iikot lahat eh. 'Di ba? From concept, production team, or crew, kung ilang tao ang kailangan or kakailanganin or kakayanin ng budget sa isang production, location, food, transportation, location, talent fee ng talents, extras, and everyone. So, malaking factor siya, yung budget, kasi kapag hindi mo na budget ng maayos, malaki yung magiging effect sa output ng video eh. So, kailangan maging matalas tayo and maingat sa pagbabudget talaga when it comes to producing a music video. And last is yung timeline. Of course, when it comes to music video man yan or hindi, kailangan may deadline eh, 'di ba? May sinusunod tayong deadline. So, sa paggawa ng music video, hindi pwedeng first week initial alignment, second week initial alignment ulit, third week initial alignment ulit. Hindi ganun. So, sa pagbuo ng music video, kailangan may timeline tayo. Let's say first week initial alignment, second week concept pitching, third week to fourth week pre-prod. Kailangan maayos siya. 'Di ba? So, discuss ko lang din, sir, yung timeline namin Sige, yung initial for... alignment muna, baka hindi makarelate Yes, yun. sir. Ano yung ibig sabihin Mm-mm. ng initial alignment So, sa ayan, music so, video? so let's discuss yung pre-prod to actual execution. So, when it comes to creating a shooting schedule or timeline, usually tatakbo yan ng 3 to 4 weeks. So, first week, initial alignment. Sa initial alignment, ang mga taong involved dito is yung director, yung artist, and si label rep. So, most likely, ano lang naman to, no? Batuhan ng ideas, more of getting the artist insights and ideas kung merong concept in mind or idea si artist or plan for the music video. Most likely, yun lang siya. I-discuss lang ni artist yung plan niya for the MV. Okay, for initial alignment, yun lang siya. So, parang batuhan lang ng ideas. And then, second week, concept pitching. So, this is the time that the director present and discuss his or her final concept with the artist and label rep. So, dito sa concept pitching, dito na i-present ni director yung concept niya for the MV para makuha din yung feedback or insights ni artist. Kumbaga, para at least align si label and si artist sa concept or plans ni director. So, after concept pitching, pwede na natin si label rep, pwede niya nang i-discuss yung concept sa bosses for review and approval. So, kapag approve na ng bosses yung concept,
that's the time na papasok tayo sa third week, which is pre-prod. Third week to fourth week, dyan papasok ang pre-prod to filing of payment. So sa pre-prod, basically, dito natin ginagawa yung ocular, di ba? Secure and check for a possible shoot location, finalizing the PD, wardrobe, equipments, permits, and artist coordination like artist vital stat, kung may food or diet restriction si artist, mode of transpo, di ba? Speaking of transpo, as much as possible, kino-consider namin siya sa production budget and mas safe kung i-consider natin siya. Kasi may mga artists na syempre manggagaling pa sa malalayong lugar and there's a tendency na they'll ask for a transportation allowance, di ba? Or pwede po bang pa-reimburse yung Grab namin, yung gas, something like that. So, as their label, 'di ba? As much as possible, mabigay namin yung gusto nila and yung request ni artist, 'di ba? But if it's within Metro Manila naman, no, we don't usually provide a service talaga. But if it's outside Metro Manila, we require our production team to provide a service for the artist and label rep. So yun siya. Doon din papasok yung pag-finalize ng shoot date, aligning the availability of production team and the artist. So after fourth week and the fifth week, this is the time that you meet for pre-production meeting before shoot proper. So sa PPM, most likely, papasadahan lang ni director and ni PM yung decks, concept decks, wardrobe decks, shot list, sequence breakdown, and few reminders for everyone. So, yun siya. Yun yung tinatakbo ng pre-prod to actual execution. Ayan, salamat Rika. Medyo baka mamaya magreklamo yung mga estudyante, ano. So, 4 na linggo na lang kasi yung or 4 na linggo na lang yung natitira sa kanila, no. So, second meeting namin ito, tapos ang prelim project is due on the 6th week, no. So, from now until the 6th week, no, kailangan mabuo na nila yung music video nila. Pero again, dito, no, kung nakikinig kayo, nabanggit ni Rika yung label rep, no, siya yun. So parang siya yung mag-act as liaison between the artist tsaka yung recording company. Pero dito kasi again, yung artist pwedeng under your recording company, no? So parang ang artist na lang nakausap ay yung director ng music video. Pero kasama rin yung artist, pero yung artist meaning the singer, no, or the band, hindi na sila kasama dun sa babayaran. Ay, hindi na, Hindi sir. na. So, ang Mm. babayaran yung team, no, nung magsushoot Mhm. ng music video. And then, of course, yung talents, kung meron mang aarte, no, dun sa, kung may narration ito at hindi lang yung singer or yung banda, yung makikita natin dun sa music video. So, medyo bawas dun sa number of weeks kapag ka yung estudyante magsushoot. So, sa 4 weeks, pwede sigurong pre-prod or conceptualization simula, pre-prod, tapos shoot ng third week, tapos editing ng fourth Mhm. week. Sir. Ayan. May binanggit ka rin kanina artist vital statistics. Na-curious ako, ano yun? Alam ko yung Artist, dietary restrictions, di ba? Tsaka artist, transpo. yes, sir. Artist vital stat, yung parang wardrobe measurements ni artist Mm, from top to bottom. Yun po. okay. So, yun. Hindi yung pinapadala na lang na ano. Kasi kami pinapadala na lang namin sila ng damit Mhm. para hindi na namin problema. Hindi, sir. Kasi, as much as possible, exact yung size ni artist para at least, kumbaga time consuming din kay stylist. Kumbaga, at least ready na yung set of clothes. Mm. Okay, so kanina kasi pinakita ko muna yung ilan sa mga music videos na ginawa ng kuya ko. Tapos after this one, siguro yung mga ginawa na lang namin. So yung isa doon sa, yung tatlo no, na pinalabas kanina no, while habang lumilipat kami ng Zoom, no, ay yung Hari ng Sablay, Sugar Free, ano, na dinirect na yung mao kong kapatid. Tapos yung Hallelujah ni Bamboo, tsaka yung The Day You Said Goodnight ng Hale, ano. Tapos, sa isa sa mga ito, merong, how would you call it? Instructions, ano, doon sa pag-market ng banda bilang pogi band. Kaya, merong mga limitations sa kung ano lang yung ipapakita, no? At na-experience din namin to sa isa pang banda.
no, particularly Ezra, na meron din instructions kung sino lang yung ifo-focus, no? Obviously, kung si The Day You Said Goodnight yan, Hail, puro champ. Ang pag-market mo kasi pogi, 'di ba? Pogi band nga kasi yung Hail. So laging champ 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 yung lumalabas or the other pogi members of the band. No, so meron bang ganyan na mga na-experience mo sa OC Records na merong instructions from the recording company na sinabi sa'yo sa label rep Wala tapos naman sir. nirelay mo siya doon sa director ng music video. Um, Wala naman sir kasi yung artist namin meron naman silang creative freedom eh. Kumbaga kung ano man yung vision nila, open naman si label for that. Hmm. So, Meron bang pagkakataon na nagkaroon ng creative differences yung singer tsaka yung interpretation nung magdidirect or gagawa ng music video nung kanta niya? hindi sir kasi as much as possible, minsan kinukuha din namin yung thoughts kasi ni artist eh. Parang may gusto ka bang director, may masasuggest ka bang director, and kung wala man, magsasuggest naman si label na, ito yung inaay naming director, baka interested ka na kunin siya, ganyan. Para at least si artist comfortable din. Kumbaga, Mm, ka-vibe niya din si director. okay. Kasi dito, sa yung initial alignment kasi, doon kasi sa mga ibang experiences namin, wala yung singer, no? Basta binigay lang sa amin ng Mm, recording company yung kanta, tapos interpret namin siya, tapos kami na yung bahala. So sometimes, kapag ka hindi gusto nung singer, too late na kasi nagawa na yung music mm. video. Yan. So may alignment yung vision nung director or yung gagawa ng music video doon sa vision din naman nung singer nung kanta niya. Artist. Ayan. Yes po. Tapos, nag-direct ka rin ng ano, no, ng music video. Yes, sir. Ayan. Bakit ka napunta doon sa pag-direct ng music video from being a label representative? Actually, sir, as yung pagdidirect, hindi talaga part namin as label rep. Pero si Sir Kian mismo, siya yung nagbigay sa amin ng opportunity or freedom na gawin yung gusto namin. Kaya thankful din po kami kay Sir Kian and sa OC na lahat ng employee na bibigyan ng creative freedom na gawin talaga yung mga gusto namin Pwede gawin. bang Ayun, i-play sir. itong music video mo? Ano dito yung pwedeng i-play? Ano rito yung pwedeng i-play? Parang Mm, meron silang ano. Sige, baka may tanong na ba from the students? Habang Sige po, naghahanap tayo. questions. May questions po kayo, concerns? Ano na nga yun? Sa iba itong mamamatay yata akong single. Sa iba to? Ay, hindi. Hindi, sir. Ito. Yung kay Martin Riggs. Ito. Yung kay Martin Riggs. Okay. So, para rin meron tayong visual, no? So, i-share ko lang muna sa screen itong, yan, music video ni Martin Riggs. Ano ko ba? Skip. Sige, play ko nga muna tong ad. Okay, no? So, na-discuss na ni Rika, no, yung trabaho niya bilang labor representative. Tapos ito nga, no, yung initial alignment. So, if you're listening, yung initial alignment ay meeting, no, ng dalawang panig, no, ng creatives, no, yung mag-direct ng music video, tsaka yung kanyang team na rin siguro, at yung singer, no, artist from the recording company. Kasama na rin yung liaison, ano, or the label representative. So ito naman yung ginawa ng music video. May sumunod ba rito? O ito yung Wala pa, sir. ito, yung kay Martin Riggs. Sige, play muna natin. I hope you can hear the audio. Sasamahan ka hanggang sa makapunta tayo sa paraiso na pinapangarap nating dalawa. Di na magpipigilan dahil ayaw nang mawalay pa. Sasamahan ka hanggang sa makapunta tayo sa
amin ng anghel sa langit, may isang nakarinig, taimtim na panalangin. Ako'y iyong natanaw, tahimik kong usal, paloob kong sinigaw. Nahulog magmula sa mga ulap, may liwanag na nakita't may narinig na iyak mula sa isang diwata. Sasamahan ka hanggang sa makapunta tayo sa paraiso na pinapangarap nating dalawa. Di na mapipigilan dahil ayaw nang mawalay pa. Sasamahan ka hanggang sa makapunta tayo sa paraiso. Paraiso, 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 paraiso. Kay tagal nakakahon, totoong ako'y takot. Araw-araw tinatanong, dumating rin ang sagot. May sinasabi ang tadhana, kailangan kitang makilala. Kailangan punasan ng luha sa iyong mata. Sasamahan ka hanggang sa makapunta tayo sa paraiso na pinapangarap nating dalawa. Di na mapipigilan dahil ayaw nang mawalay pa. Sasamahan ka hanggang sa makapunta tayo sa paraiso. Paraiso, 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 paraiso. Sasamahan ka hanggang sa makapunta tayo sa paraiso na pinapangarap nating dalawa. Di na mapipigilan dahil ayaw nang mawalay pa. Sasamahan ka hanggang sa makapunta tayo sa sasamahan ka hanggang sa makapunta tayo sa paraiso na pinapangarap nating dalawa. Di na mapipigilan dahil ayaw nang mawalay pa. Sasamahan ka hanggang sa makapunta tayo sa paraiso. Paraiso, 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 paraiso. Ayan. So that was Martin Riggs, no? Paraiso for OC Records. Nakita ko kanina, no? Doon sa... Ay, sandali. Naririnig ko pa yung background. Mm. So nakikita ko kanina sa simula, merong Del Rosarios doon sa credits. Di ba Viva yon? Yes, sir. So ano yung role nung Vic Del Rosario? Vincent ba? Si Vic. Tsaka si Yes, sir. Veronique Del Rosario doon sa doon sa production. Kasi sir, si Sir Vincent and si Boss Vic, sila din yung executive producers ni OC. Kumbaga si OC kasi, under siya ng Viva. So parang si Mm. Sir Kian Cipriano, siya yung CEO naman ng OC. So when it comes to productions, ang executive producers namin is si Sir Kian, si Miss China, si Boss Vic, and si Sir Verb Del Rosario. Okay. So yon. So parang sub-label, Parang kung Mm-mm. ABS-CBN yan, sub-label niyan yung Black Sheep tsaka yung Star Black Cinema. Sheep. Mm-mm. Yes Ganun. po. So dito naman sa music, under Viva Records, yung OC Records. So ito, paano to nagsimula, no? Yung dun sa... Kasi usually, ito naalala ko pa yung mga sinasabi ng kuya ko, when you direct a music video, you listen to the song
countless times, several times hanggang sa mapudpud na siya sa tenga mo. Tapos tsaka ka mag-conceptualize. Or dito ba, nung pinitch ito, meron na bang, ay ikaw ba bumuo ng kwento? Meron na bang kwento? Meron na bang idea? May concept na ba for the music video? Actually, ito sir, ito music video, parang 3 to 5 days lang yung preparation ko for this one. Kasi sobrang biglaan siyang binigay sa akin ni Boss K. So um, parang after a day nung pagkakasabi sa akin or pagkakabigay sa akin ng project, gumawa na ako agad ng initial concept. And then the next day, prinesent ko na kay artist. And then yung mga sumunod na araw, pre-prod na kami. So meron bang suggestion na lugar, no? Doon sa pagsusutan or kayo na yung nag-come up ng lugar? Saan yung shoot? Nagka sa Boracay, sir. Boracay nga. Kasi nga Boracay, nakita ko sir. nakita ko yung mga ano eh, Mm. yung mga jeep or Egypt nga ba yun? So alam ko Boracay na. Akala ko meron pang iba. So Yes. yun na ba kaagad Boracay or pinitch muna yun tapos tinignan yung budget Um, kung kaya? Nagkataon lang kasi sir na si artist, si Martin Riggs, meron siyang busking or gig sa Boracay. So sinabay na namin yung shoot. Kumbaga to maximize din yung stay ni artist. Mm-mm. Okay. So um after that, no, after listening to the song, tinignan mo ba yung lyrics tapos based dun sa lyrics ka nag-come up ng concept or based dun sa location ng Boracay bilang paraiso kasi paraiso nga yung title. Based sa location, sir. Kasi kung babasahin mo yung lyrics itself, ano lang siya eh, parang it's about the person eh. Pero sa video, kung mapapanood mo, it's not just about the person, but it's also about the place, yung moments, events, 'di ba? Yun sir, yun siya sir. Mm. Okay. So ano yung mga problems na na-encounter nyo if ever meron tapos paano nyo to in-address during the shoot or after the Ang shoot? ang naging major problem namin sir is yung time talaga kasi parang 3 days, 2 nights lang kami sa Bora nun eh. So, parang pagdating namin sa Boracay nun, nag-ocular kami agad the whole day. And then the next day, shoot kami the whole day. So, um, super tight nung time for us to prepare. So, hindi enough yung time para makuha ang lahat ng nasa shot list. So, ang ginawa namin, nagbawas kami kung ano yung pasok sa concept, kung ano yung feasible. Yun lang, sir, yung ginawa namin. Kumbaga, to maximize lang din yung 12 to 14 hours na shoot. Mhm. Kasi hindi How rin maiiwasan talaga na kukulangin sa time. how about yung location permits? Boracay yan eh. Guerrilla kami, sir. So, kung Okay. saan lang pwede and safe, dun po kami. Lalo-lalo na kung lean months nyo naman to shoot at Mm. konti lang yung tao. Or doon ka sa part na station na konti yung tao. No? Yes, sir. Walang tao at all. Oo. Lalo-lalo na sa station 1, konti yung tao. Okay. Sige. How about doon sa doon sa iba mo pang work as label representative, ano yung mga naging ano bang tawag dyan? Struggles ba yan or problems dealing with Mm. of course, other creatives, merong mga ibang creatives na yung gusto nila yung masusunod. Tapos obviously dito, baka kulang yung budget. Hindi ko pa nga tinatanong yung budget nyo doon sa Boracay kasi obviously you need to fly out Mm-mm. people, from Metro Manila going into Boracay. Tapos hindi lang naman yun siguro 5 tao, 'di ba? Kasi dito 5 members lang sila per group doon sa kanilang prelim project na music video. So yun, aside from problem sa pagpondo, finance, ano pa yung naging problema mo, outside this project, yung in your uh, capacity as label representative? Sa ibang projects, sir, siguro sa mga suppliers na eh. Like, let's say, on the day or 2 to 3 days before the shoot day, may biglang magka-cancel na hair and makeup artist or hindi pwede si ganto pero kasado na. So, yung mga ganong instances, kailangan talaga magbilis ka mag-isip. And kailangan meron kang kakilala or connection na pwede mong hugutin
Kasi hindi siya pwedeng ma-cancel kasi latag na siya eh. So, isa sa pinaka-crucial siguro na naging problem ko as label rep is yung biglang may magka-cancel na suppliers days or before the shoot proper kasi especially kung latag na lahat. Mm, Kasi ang responsible sa ganun is si label rep, of course. mm, Project mo yun. So, you have to deal with it. You have to solve it. mm. So, yun siya, sir. Ayun. Again, ano, yung ah tinatawag na suppliers ni Rika, no, yung magpo-provide sa kanila ng either food, no equipment, ito hair and makeup. Dahil nabanggit mo yung hair and makeup, parang mayroong ganyang naging problema yung kuya ko before. So dahil hindi naman babayaran yung singer or yung talent, no? So isipin mo, dapat ganito lang yung ano, yung budget mo lang ay yun dun sa rental ng camera, dun sa location, dun sa mga tao. But meron siyang specific na project na ang laki nung binayaran niya doon sa hair and makeup artist. So walang bayad yung singer, pero si singer meron pala siyang laging dala-dala na ano, no? Parang kung si Heart Evangelista yan, kung nabalitaan nyo, meron siya 'di bang team, glam team ba yan? Glam team, sir. Oo, 'di ba? Mm-mm. Parang so kung libre yung talent mo dahil again, sinabi kanina ni Rika, kung kanta mo yan, no, at gagawa ka ng music video, hindi na babayaran yung singer, pero lumobo yung budget because nag-charge yung singer para dun sa kanyang hair and makeup Mm. artist. Meron bang mga ganyan na ano, na naging Wala, problema? hindi ko pa naman na-encounter yun, sir. Pero usually kasi si hair and makeup, si stylist, care of prod talaga siya. Ah, galing sa inyo. Si prod talaga, Mm-mm. si director and si PM talaga yung kumukuha ng suppliers. Mm-mm. So, So yan yun siya. ang ayos dito sa OC Records, walang mga ganun na problema. Okay, Mm. kasi yan ano, parang like kanina nabanggit mo yung initial alignment do sa ibang music video production, walang ganon kaya minsan nagko-compete ano or nagka-clash yung ideas ng singer tsaka yung ideas nung magsushoot ng music video. And then ito, kayo rin naman pala yung nagpo-provide ano nung parang in a way parang line producer yata no si OC Records. Tapos sa Yeah. executive producer yung Viva. Yes, Okay. sir. Ayan. So, how about sige na um pwede ba sabihin mga ano, estimate amount? For music video, Ah, sir. ah. Standard cost for music video, usually nasa 80K siya. Mm, 80K. Ano na siya, sir? All in. Director's TF, productions team TF, food allowance, location, food, hair and makeup, wardrobe, location permits, post-production like color grading, editor, lahat pasok na siya. All mm, in. mm. Kawawa pala yung mga ano ko. Ginawa ko dati. Parang mga 35 to Mhm. 50,000 lang. Yung kuya ko kasi nakakapag-command siya dati ng 100,000 to 200,000. Pero yung masyadong mababa pala yung ano yung mga budget namin dati. At yun lang no, parang minsan ipapackage pa na dalawang music videos for this amount. Or three music videos, ano, for this amount, kunwari 100,000 tatlong music videos. Hindi mukhang pumapatak na 30 to 35,000. Yan. Okay. May tanong na ba? Para naman alam ni Rika na meron mga estudyante dito, no? Again, they are MMA, no? Multimedia Arts students mula sa Lyceum of the Philippines University, Manila. So, itong subject namin ay video production for multimedia. So, may prelims, midterms, and final project. So, yung prelim project muna sa video production ay music video. May tanong? Kasi kailangan muna nila na ano, no? Isa sa mga conditions dapat ka-collaborate nila yung artist. Hindi pwedeng kumuha lang sila ng kanta from the internet kasi isa sa mga requirement, may proof na pumayag yung artist or kasama siya dun sa ano, music video. Di ba yung nakita nyo kanina yung kay Martin Riggs? Si Martin Riggs yun, no? Hindi naman may nagpanggap lang na Martin Riggs. Si Martin Yes, Riggs si Martin yun. po. Oo. So hindi pwedeng kukuha kayo ng kanta tapos si Andre kunwari yung magpapanggap na singer, 'di ba? Hindi pwede 'yon or si Laika yung magpapanggap ano na singer. So dapat kung talagang ko-collaborate nyo no yung
yung singer, yung band, no? Or kunwari, Lian and Nara, yung pair. How do you call them? Lian and Nara. Musical pair. Musical duo. Duet. Yan. Ay, nandun din sila sa music video. So yun nga, may tanong na ba? Laika? Question from the class. Darren. Meron po, sir. Sige, tanong. Hi po, Miss Rika. Tanong ko lang po, kailangan po ba sa music video, kailangan po laging may story? Okay. Yes, kasi ang music video, narrative talaga siya eh. Kapag wala siyang narrative, wala siyang story, pwede siyang magmukhang visualizer. Kasi ang visualizer, walang sinusundang narrative or story eh. So, Visualizer. kailangan ma-identify natin ang difference ng music video sa visualizer, sa lyric video. So, yeah. So, technically, music video, meron tayong narrative or story na sinusundan. At yung project nyo naman kailangan ng story, ano? Although, noong mga 80s, 90s, parang sina Regine Velasquez dati. Ay, Regine Velasquez lang ang makikita all throughout the music video. Pero pansinin nyo ngayon, ano, ang mga music video ay narrative na, no? Either artista rin yung singer or may talents na aarte tapos makikita natin as a separate part of the music video yung singer or yung band. No? Visualizer pala yun kapag yung Yes, sir. ano, para lang nag-perform lang yung Yes artist. po. Okay, salamat Darren. Thank you. Sino pa? Aina? Ayan, Laika. Tanong. Laika. Hello po, good afternoon po. Ask ko lang po, since nabanggit po ni Sir Seymour na kailangan po namin yung consent ng artist, what if po pag may natipuhan kaming artist from OC Records po, what are the processes po? Aba, lakas Para ng hindi Like, loob. po yung Lakas ng consent. loob. Gagamitin sa you mean project. yung Gagamitin daw sa artist from project. OC? Yan, bilang label Ah, rep, paano yan? pwede naman, pero dadaan kayo sa management. Kailangan may approval ng management. And usually naman, open naman kami. Open naman kami to everyone kung may willing man gumawa ng music video. Meron din kami mga junior artists. Meron din kaming mga directors from FEU. FEU din, sir. Like sila Francis Tabas, sir. Mga fresh graduates sila from FEU. Pero nagbigay kami ng project sa kanila. Oo So, nga. Napansin ko nga to, no? Parang yung iba pa yata mga estudyante ko pa lang ano sa yes, directing yes, and sir. film production sina Julia Mm, Laplana, sino ba si Migo Morales yata. Yun. Si Francis Tabas kaka-graduate lang noon. Nagulat ako na ang yes dami niya po. ng dinirect na music videos ano under OC Records. So medyo si OC Records ay encouraging sa ganyang part ano Mm, lalo-lalo na sa yes mga po. young artists. Pero ito, pwede hindi official ano. Ayan no, parang yung tanong nila Eka. Paalam lang kasi baka mamaya meron namang ibang plano no yung management. That's why you also need to meet with Mm. management. So hindi And, naman siya strict na dapat galing siya sa recording company kasi nga pwede nga naman maghanap kayo ng mga singers, banda, duet, duo, ano, musical mm, groups sa school. Ayan, no? So parang sinuggest ko nga sa kanila punta sa UP Fair. Marami doon up and coming na mga mm, bands pa lang. Baka makausap nila doon sa backstage or makita nila doon sa Sunken Garden at pumayag. Or baka nga may mga kakilala sila sa school, sa Lyceum. Sige, Rika, yes, sir. you were saying Ayun, something. sir. Crucial lang kasi, sir, kung let's say, planning kayo kumuha ng artist na may label, medyo mahihirapan lang tayo kasi usually si label talaga ang nagbibigay ng project sa production team. And kung i-upload natin online, pwede tayong magka-problem. Pwede tayong maka-copyright since hindi siya official supplier ng label eh. So, yun. So, Ayun. better lang siguro kung kukuha tayo ng mga indie artist or yung wala talagang label. Ayan. Indie artist, mas Oo. safe. Okay, tapos na Valentine's hindi to walang label na ano, iba yung meaning dito, no? So hindi siya under a recording company, no? Yun independent or up and coming, yan. Parang sa RX 93.1 meron silang ganyan section, yung magpapadala ka lang ng iyong kanta hoping na
i-air nila ito, yung mga indie artists. No? So, pero, yun nga, no? Dahil ito ay video production for multimedia, merong requirement na aside from panoorin siya sa klase or panoorin siya sa venue, sa bar or sa screening room, ay i-upload din siya online, ano? Kasi different medium nga, multimedia. At baka nga ma-copyright strike kayo kapag ka hindi naman ito ang official na music video nung singer or performer. Anyone else? Salamat, Laika. Thank you. Kiara, 3D. O baka naman meron talagang gustong magtanong, baka pwedeng paki-click yung raise hand button. Ayan, Darren. Sige. Darren. Hi po ulit, Miss Rika. I have another question po. Sa pagbuo niyo po ng concept, ano po yung first thing po na ginagawa niyo para po makabuo? Hmm, pinapakinggan ko ng paulit-ulit yung song and kailangan kilalanin mo rin yung artist mo. Mahalaga na kilala mo yung artist mo. Yun. Kasi, let's say, for example lang, no, si Martin Riggs, very OPM kasi si Martin eh. So, kung bibigyan mo siya ng concept na, ano ba, parang R&B, Or, ganyan. Oo, hindi siya align sa branding ni Martin as an artist. So, kailangan yung concept mo align din siya sa branding ni artist. And dapat alam mo din and kilalanin mo si artist kung ano ba yung gusto niya, kung ano ba yung bawal, ganyan. And let's say, kung si artist, INC, kasi may artist din kasi na INC eh. Iglesia ni So, Cristo. Iglesia ni Ah, Cristo. So, for example, si Mariel, if familiar kayo kay Mariel or si MRLD, INC kasi si Mariel. So, as much as possible, hindi kami gumagawa ng MV na may concept na LGBT kasi restricted yon sa kanya as INC and we respect that. So, we have to respect that. So, dapat alam din natin yung mga restriction ni artist sa pagbuo ng concept. Ayan. I-discuss Thank ko you rin yan po. sa kanila yan later after your talk. Ano, parang may nakatrabaho kami. Iglesia ni Cristo din si Eureka, no? Pero Mm. minor de edad kasi. Pero yung mga kanta, pang-adult kasi adults yung sumulat. Tapos yung kung pwede lang, parang love story siya ng minor na na-inlove sa mas matanda sa kanya. Yan. Tapos Iglesia ni Cristo rin si Eureka. So, meron kami mga ganun ng restrictions din. So, you need to collaborate talaga, no, Darren, kausapin. Kasi nga, ayan, kailangan align din ito, again, coming from the initial alignment, align din ito dun sa kung ano yung gusto na image, ano, nung artist. Pwede kasing mag-isip kayo ng ano, no, violent ito or sexy itong music video. Tapos hindi naman pala ganun yung gustong branding, ano Mm. nung image nung talent. So, baliwala rin, ano? Kunwari, yung iba naman, nagka-come up ng peg. Like for example, yan, yung ginawa ng kuya ko, later on, mapapanood niya yung Lunod ni Danita Paner. Napanood niya yung Prestige ni Christopher Nolan, yung may magician, si Hugh Jackman, tsaka si Christian Bale. Tapos gusto niya yung ganun lang na look, no? Na may magician din. So when you watch Danita Paner's Lunod, may magician. Yung kay Kyla, Till They Take My Heart Away, yung peg ay Amelie. So parang kung napanood niyo yung French film na Amelie, ganun yung ginagaya na look. So yung iba, nagsisimula sa peg na pelikula or peg na video, tapos gagayahin nila yung color palette and general mood. Lalo-lalo na kung pumayag naman, ano. Baka mamaya kasi maglagay nga kayo ng dark theme, tapos wholesome pala yung image nung singer. Okay? Sige, salamat ulit, Darren. Questions pa? Ayan, Alex. Alex, the muscle man. Muscle man ba talaga yan or icon lang yan? Alex? Nasaan si Alex? Ayan, Alex. Nag-raise hand kanina. Alex, can you ask your question? O yung hindi makakapagbukas ng mic, baka pwedeng i-type nyo yung question nyo dyan sa chat.
Alex? Ano ba yun? Napindot lang ba yon? Nakita ko kasi nag-raise hand. Ayan. How do you balance artistic vision with budget constraints? Yan ba? Kasi ang Ayun. ganda nung concept mo. Tapos pagpunta mo ulit doon sa meeting, ganito lang pala yung budget. Ano? Para nagplano ka sa Boracay, wala naman palang budget para sa airfare tsaka hotel accommodation sa Boracay. So sa Dolomite Mm. Beach ka na lang mag-shoot. Ganon. Sige. Mm. Salamat, Ayun. Alex. Thank you, Alex, for the question. Well, yung mga gantong case naman, hindi talaga siya may iwasan kasi of course meron din talagang concept si artist na gusto nila ganto ganyan, gusto nila kunin si ganto ganyan, which is hindi pasok sa budget, may times talaga na ganun. Pero as label rep, you have to explain kay artist in a polite and in a nice way na we understand na this is your vision and we respect your values and beliefs, but of course we have budget restrictions and we have to understand that, 'di ba, as record label. So kailangan lang ma-explain kay artist yung mga restrictions ni label, especially in terms of budget, no? Kasi um as record label, binibigay naman natin yung gusto talaga or nire-request ni artist. But syempre, lahat may limitation, 'di ba? So, kailangan ma-explain lang natin kay artist kung ano yung feasible and kung ano yung kaya within the given budget to set expectations lang din. That's why meron tayong initial alignment, concept teaching, kumbaga doon natin pwede ma-discuss lahat and to set the artist expectations. Meron ba mga chances in the past na sa paggawa nila ng music video, ang dami masyadong fans nung singer or nung banda, tapos para ma-address na lang itong problemang ito, ini-involve na lang sila dun sa paggawa ng music video. Ano ba ganun? Mm, paano sir? Like, i-include yung fans mismo sa shoot? Sa Oh, MV shoot hindi ko po? alam kung yun yung ginawa ng kuya ko kasi doon sa toll gate ng Hill, may mga crowd, no? Aside from yung center stage na maraming ilaw kasi yun yung kanyang visual, anong tawag dyan? Sa yun yung visuals niya, no? Para doon sa music Mm. video. Merong, meron siyang mga pinapunta. Hindi ko alam kung part Mm. talaga yun ng shoot or dahil ang dami nung fans na gustong maging part ng shoot para in a way, ano sila? Mm, Meron silang sense of ownership doon sa music video. mm. Sa OC naman, sir, usually hindi kami talaga nag-aalaw ng fans sa shoot. So, kung kailangan ni director ng maraming tao or anong tawag dito? Pamparami, usually from production team lang. Humuhugot kami from production team, from OC team. Kasi very crucial din na kukuha tayo ng talents. Tapos, kasi kailangan pa natin mag-secure ng release forms talent engagement Okay, forms. okay, okay, okay. Kailangan merong permission from the talents na allowed sila lumabas on screen, especially if wala silang TF at all. Mm-mm. So, Yan. okay lang naman, walang problem kung mag-include tayo ng fans as long as okay kay artist, okay kay label, or okay sa production team and kay director. But if hindi kakayanin or wala tayong budget at all, pwede naman tayong makiusap sa mga kilala natin. But we have to make sure and we have to secure a release form and talent engagement forms para hindi tayo magka-problem Ayun, pag okay. in-upload na yung video. Yung mga talent engagement form and release forms nga, no? Madalas na-encounter ko lang yan sa sa documentary, yung release forms. Pag nahagip ng camera or yung in-interview, mapapayag ba siya na lumabas. But aside from the music video production, part din ng trabaho mo as label reps, kapag gagamitin yung mga kanta sa pelikula, tama ba? Yun ba yung dahilan kung ba't nagkita tayo sa Cinemalaya? Ano kami naman dun, sir, parang representative din ng label kasi hindi maka-attend si Mariel noon since yung rookie is Oo, yun. LGBT. So, as label rep, kami na lang po yung pumunta on So behalf of ginamit ba yung Mariel. ano niya? Ginamit ba yung Yes, kanta sir. niya? Yung sa Ah, rookie po, OST po ng okay. rookie. Tapos yung Rookie, may nakapanood na ba ng Rookie? Baka mas-spoil kasi namin eh. Meron naman nakapanood ng Rookie sa inyo sa Cinemalaya or sa Prime? Nasa Prime to, no? Meron na ba?
Hala, wala Yes, sir. nakapanood. Meron ba nag-raise hand? Wala. Ayan. Parang yun nga, no? Kanina binanggit nga ni Rika na meron ganun, ano, na restrictions kay Muriel. How do you pronounce the name? Kala ko Emerald yun. MRLD, sir. MRLD, no? Tapos, yun nga, dahil dun sa kanyang religious affiliation, nagamit naman pala yung kanta. Pwede naman palang gamitin. Pero hindi siya pwedeng lumitaw doon. Yes po. Okay. So yan. Aside from that, ano pa yung mga bahagi ng trabaho mo bilang labor representative ng OC Records? Uma-attend din kami ng ano sir, mga events, press con, gigs, live performance, and then from there, nagtitake kami ng photos and videos as part of marketing efforts or sustaining materials lang din. Like, after event, meron kaming ina-upload na material for Mm. promo. So, ayun, as label rep, minsan digital din kami. Mm. Ano So, pagkakaiba yun niya sa kasi. road manager ng isang talent? Si road manager, siya yung pinaka-kausap ng client. Like, let's say, sa Coke, may event si Coke, si client, si road manager ang kausap. So, artist coordination kung kailan yung salang, kung ilan yung entourage, sino yung mga kasama ni artist. Most likely, artist coordination si road manager So kung kailan sa magpe-perform, events. no, yun yung salang. Tapos yung entourage, Mm. gaano karami yung taong kasama ng artist, ano? Kasi pakakainin nila or ika-accommodate nila and the like. How about yung recent UP Fair? Sino-sino yung mga talents? Kasama ka ba doon? Or meron ka bang trabaho doon sa UP Fair? Sa UP Fair, sir, stage manager naman po ako sa UP Fair last Feb 12 for Hiwaga. Ano yung hiwaga? Ano yung tema nitong hiwaga? Ano ba siya? Parang mystery. Mystery Hiwaga. Parang ganun, sir. Tapos, Surprise. sino yung mga talents na nag-perform doon sa hiwaga? Talents ng OC Um, ah, Records. sila ano, sir? Sila Adi, Unique, MRLD, si Sir Kian, Kenanaya, Sean So yun yung Jr. definition ng may pagka-mysterious, kakaiba, no? Yes, sir. Yung performance. Ayan, any other questions? Baka meron pa before we let Rika go dahil busy rin siya. Napakiusapan lang natin na mag-guest. Ayan, may tanong ulit. Need po ba ng contract before the production and paano po yung process for that? Sabi ni Kiara. Ito ay student Um, production. Pero sa kanila, sige, sagutin muna ni Rika yung tanong from, of course, sa kanila. May kontrata, di ba? yes. What do you mean by contract ba? Like sa production team or sa talents? Kasi magkaiba ang contract na binibigay natin sa director and sa talents. Yung binibigay naming contract sa production team, Memorandum of Agreement, sa Memorandum of Agreement or MOA, doon nakapaloob lahat ng agreement para sa suppliers in case na madelay ng submission, yung supplier, yung terms of payment, like 100% production budget ba agad yung ibibigay or 70-30% ba to? So, yun siya sa MOA. Usually naman, ang MOA, provided ito ng legal team. Hindi kami ang gumagawa ng MOA, kundi meron kaming legal team for that. And yung contract naman for the artists or talents, usually naman templated siya, pinoprovide. Pwede nyo siyang i-provide actually on your own. Pwede nyo kumuha ng templated release form or talent engagement forms. And then, yung contract naman sa mga celebrity, like let's say, si Jillian Vicencio from Rise Artists or Rise Right. Management, meron silang sariling contract or parang booking agreement. So, yun siya, merong provided agreement pag mga celebrity artist or pag may mga management like from Star Cinema or Rise Studios, Sparkle, GMA. So, yun siya. So And yes, nakakausap niyo rin pala si na Patricia Rigodon, ano? Sa yes sir, si Rise Pat. Artist Studio. Mm. Kapag kukuha kayo ng mga nila, up and coming artists or mga young talents from, hindi na kasi ito yung Star Magic, ano? Iba na yung Rise Artist Studio. Pero again, branding lang yun under the same company, ABS-CBN din naman yun.
Ayan. Ayun. Parang yan yung May question. sparkle. Ayan, may tanong ulit, Darren. Basahin mo na lang, Darren. Darren. Ano ba, nahiya na. Ako na nga lang magbabasa. Speaking of budget po, ano pong ways ang ginagawa nyo para makatipid sa budget? Do you have any tips po para sa mga kagaya naming students when it comes to budgeting? Thank you. Ayun. So speaking of budget, so alam kong mahirap talagang bumuo ng music video or ng production, especially kung hindi enough yung budget. Well, when it comes to budget, kailangan magaling kang mag-budget eh. Yun talaga yun eh. So let's say lang for example, ang budget natin is 40K. So kailangan kung gagawa ka ng concept, pasok lang doon sa 40K. So, meaning to say, kailangan magbawas ka rin ng tao. We have to limit yung people. Like, from concept, so let's say, kailangan mo ng hair and makeup, kailangan mo pa ng stylist, kailangan mo pa ng gaffer, kailangan pa ng PA. So, you have to maximize your resources. So, kung si hair and makeup, kaya naman niyang mag-act as stylist, 'di ba? Mas makakatipid tayo. So, si production assistant, kung kaya niyang mag-gaffer or kung kaya niyang mag-BTS, 'di ba? We have to maximize yung resources that we have. So, kung ano lang yung kaya ng budget, dun lang tayo magde-depend. So, sa concept, kung ano lang yung kaya ng budget, yun lang talaga eh. So, kung hindi ka rin ng budget yung gantong concept, we have to adjust. We have to tweak the concept. Ayan, so parang yung sinabi ni Rika kanina, no? Yung hair and makeup, obviously, sa hair and makeup lang siya. Yung stylist sa damit. So baka pwedeng combo, no? Siya na yung hair Mm-mm. and makeup artist mo, tapos It siya na rin yung happens. stylist mo, no? So yung production assistant, minsan tagahawak lang ng light or tagahawak lang ng gamit. Baka mamaya siya na rin yung gaffer nyo, no? Siya na rin yung kasama nung cameraman, ano? Or ayan, writer mo, siya na rin yung director, 'di ba? Mm-mm. Tapos production designer mo, siya na yung buong art dep, 'di ba? Parang wala na siyang art director, siya na yung nagplano, siya na rin yung mag-execute to. But technically, when you say production designer, siya yung nagpaplano, nag-sketch. Pwede si art director, siya yung nag-execute no kung ano yung pinlano. Okay, pero 'yon. So, 'yun yung and then we'll discuss more of that later on sa ating klase. Salamat, Darren. Thanks, Anyone else? Darren. Ayan. Habang nandito pa si Rika. Guys, huwag kayong mahihiya kung may question kayo. Oo, gusto Go yatang lang. kunin si Unique eh. Gusto ba yung kunin ni Laika? Ba't ganun yung tanong mo, Laika? Tanong pa? Buwan? Ito si Luis, hindi ko pa ito narinig. Hindi pa kita naging estudyante before, no? Villas Star ba to? Pau. Yan, si Pau din. Pau, hindi pa kita naging estudyante before. Okay. Sino pa? JN. Sino tong JN? O si Latrell pa rin ba to? Si Jin. Jin pa rin to, no? Jin Latrell. Yes po. Hello po. Jin. May tanong ba? Hi, sir. Wala naman po. Nasagot na. Mostly po yung tanong ko about budget. Kakatanong Oo. ko lang din. O sige. Pag-usapan natin yan later on. Turo ko rin sa inyo, no? Like for example, 'di ba, si Luneta, okay? Kung usually nagsushoot sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife, may bayad 'yun, ano? May rental fee. Dati 3,000 yata for the whole day. Baka ngayon Sir. malaki na, Tsaka, no? Baka 5,000 pesos na yata yun for the whole day. Okay, kung kaya naman na magsulat sa National Parks Development Committee at makapag-shoot kayo ng ayan, merong ano no, merong alternative sa Luneta, yun nga lang, sementeryo, Paco Park, 'di ba? Pero yung Paco Park, mas konti yung tao kasi may bayad 'yan ano, 5 piso ba? O baka malaki na rin. Matagal na ako hindi nakapasok ng Paco Park. Dati pumapasok kami doon nung nasa high school pa ako. Kasi nga, konti yung tao, mas makakapag-rehearse or mas makakapag-shoot. As compared to Luneta, ang dami ng tao, no? Ang dami nung ika-crowd control nyo. Unless you go to the Chinese Garden, Japanese Garden parts ng Luneta. Ayan, may tanong si James. James,
Pwede mong basahin? Ito na pala yung ano. Last question na kasi to. Yan yung usual last question. Tama ba? James, can you ask your question to Rika? James? Sige na nga, ako na nga yung magtatanong. Ito kasi yung usual last question ano, sa mga guests, no? What advice or what overall advice would you offer for our upcoming project and future endeavors in directing and producing music videos and similar projects? Kasi after this music video, ang midterm project nila, may kliyente na, no? Na corporate or client-based video. Tapos, ang final project naman na nila ay documentary video or science explainer video kung papayag nga sila na sumali dun sa Indisciencia. Ayan. Advice, no? Rika? Ang ma-advise ko siguro, sir, kailangan buo sa loob mo yung ginagawa mo. Kasi kung in real world, no, ang paggawa ng music video, pag-produce ng kanta man yan, or ng pelikula, kailangan yun talaga yung gusto mong gawin. Kasi pag natapos mo ang isang music video or ang isang pelikula, hindi lang doon yung nagtatapos eh. Pagkatapos mo gawin itong project na to, may kasunod pa yan eh. So, hindi siya natatapos. And there's a tendency na mapapagod ka, mahihirapan ka, and at the end of the day, mahalaga na gusto and alam mo yung ginagawa mo. And higit sa lahat, um, at ito talaga yung pinaka natutunan ko bilang label rep. Kailangan marunong kang mag-handle or kailangan magaling kang multitasker. Kasi bilang label rep and bilang marketing, sobrang daming ginagawa. In real world, sobrang madaming ginagawa sa music video. Pre-prod pa lang, matrabaho na siya. So, yun, kailangan dedication. Kailangan kung yun talaga yung gusto mong gawin, dapat alam mo sarili mo, buo ang loob mo na yun yung gusto mong gawin. Passion, dedication, yun talaga yun. Yan, ang ganda. At nakapag-direct din siya ng music video dahil dyan sa kanyang passion at multitasking.